Magandang oras sa inyong lahat mga kababayan. Mula sa Pilipinas hanggang sa bawat sulok ng mundo kung nasaan ang ating mga masisipag na OFWs. Gising na ba ang lahat? Dahil ngayong araw, April 27, 2026, hindi lang kape ang mainit, mas mainit ang balitang sumabog ngayong umaga. Attorney Mans Carpio is fighting back. Rumesbak na ang asawa ni VP Sara Duterte. Mga kaibigan, hindi hindi na lang ito basta drama sa TV o bangayan sa plenaryo. Ito ay usaping legal na at hindi basta-basta. Magsasampa siya ng patong-patong na kaso laban sa mga tinaguriang big fish sa Kongreso at maging mga opisyalis sa Bangko Sentral at AMLC. Bakit? Dahil daw sa illegal disclosure ng kanyang private bank records. Is this a masterclass in legal defense or a desperate move to silence the evidence? Pag-usapan natin ng may utak, hindi puro emosyon. Welcome sa #WalkWithLan. Mga Lodi, alam niyo ba ang RA 1405 o ang Bank Secrecy Law? Sa Pilipinas, ang bank accounts mo ay mas pribado pa sa browser history mo. Pero bakit biglang lumabas sa hearing ng House Committee on Justice ang 6.7 billion pesos na covered and suspicious transactions? Attorney Mans is calling foul. Ang argumento niya, weaponized to the max na raw ang gobyerno, inilabas daw ang mga records na ito ng walang tamang proseso. Isipin ninyo ikaw na OFW na nagpapadala ng pera sa pamilya mo, gusto mo bang basta-basta na lang ipangalandakan ng gobyerno kung magkano ang laman ng bank account mo na walang court order? Sino-sino ang kakasuhan? Hindi lang basta mga staff, kundi ang mga bigating pangalan. BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLC Director Ronel Buenaventura, at syempre mga paborito nating congressmen, Representative Gervil Luistro, Representative Percival Sendanya, at ang dalawang matinik na abogado na sina Representative Chel Jokno at Representative Leila De Lima. Intellectual check muna tayo mga kaibigan. Si Dilima at Jokno, alam nating mga batikang human rights lawyers yan. Pero ayon kay Mans Carpio, connivance o sabwatan ang nangyari para i-leak ang mga records na protected under Data Privacy Act, RA 10173. Ito ang laro ngayon. Law versus law. Investigative power of Congress versus individual right to privacy. Wait lang, paano naman yung 6.7 billion pesos? Sabi ni Terry Ridon, hindi naman daw ito itinanggi, Attorney Mans. Ang dinidenounce lang niya ay kung paano ito nakuha at inilabas. Parang ganito yan magnanakaw ka ba kung kinuha mo ang ebidensya sa loob ng bahay na walang search warrant? Dito papasok ang ating pagiging kritikal. Para sa ating mga kabataang tech-savvy, alam nating mahalaga ang data privacy. Pero para sa bayan, mahalaga ang transparency. Saan tayo lulugar? Bago tayo tumuloy sa lalong nagbabagang detalye, sandali lang mga kababayan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. And while we are talking about staying connected, check out our Shopee and Lazada pics. In the description, itatagpo din natin yan. Kung kailangan nyo ng malinaw na webcam para sa inyong Zoom meetings o noise-canceling headphones para hindi marinig ang ingay ng kapitbahay habang nanonood ng #WalkWithLan, click the links below. Tatagpo din natin yan. Support the channel, support the truth. Bakit ngayon lang rumesbak si Mans? Tandaan ninyo ang impeachment case laban kay VP Sara ay papunta na sa trial stage. This lawsuit is a strategic counter-offensive. Gusto nilang i-discredit ang ebidensya bago pa man ito makarating sa Senado. Sa ating mga OFWs,
Alam nyo, ang hirap ng buhay sa labas ng bansa. Gusto nyo ng gobyernong maayos? Ang tanong, ang bangayambang ito ay para sa ikabubuti ng Pilipinas o para lang sa proteksyon ng kani-kanilang interes? Let's be witty here, no? Sa politika, walang permanenteng kaibigan, tanging interes lang ang laging trending, mga kaibigan. Ngayon, basahin natin ang mga comments, ha? Sabi ni Pinoy in Dubai, Lan, dapat lang managot ang lumalabag sa batas. Sabi naman ni Student Leader 2026, privacy is right, but accountability is a duty. Tumpak kayo dyan. Ito ang diskursong kailangan natin, hindi yun puro bash na lang. Mga kababayan, bago tayo mag-wrap up, kailangan nating himayin ang mas malalim na implikasyon ng kasong isasampa ni Attorney Mans Carpio. Bakit natin sinasabing ito ay usapin ng prinsipyo at hindi lang basta depensa? Isipin nyo ito, kung ang isang abogado at asawa ng vice presidente ay pwedeng gawan ng ganitong shortcut sa batas, paano pa kaya ang ordinaryong Pilipino? Ang rumesbak dito na si Atty. Mans ay hindi lang para sa sarili niya. Ito ay para sa integridad ng ating banking system. Sa batas, mayroon tayong tinatawag na fruits of the poisonous tree. Kung ang pinanggalingan ng ebidensya ay illegal, halimbawa, nakuha sa pamamagitan ng paglabag sa bank secrecy law o walang kaukulang court order mula sa AMLC, hindi ito pwedeng gamitin sa anumang korte. Kaya ang tanong natin sa mga kongresista, sa sobrang pagmamadali nyo bang i-impeach ang vice presidente, nakalimutan nyo na ba ang due process? Excuse me po. Ang pag-shortcut sa batas ay isang uri ng pambabastos sa ating konstitusyon. At dito, tama lang na manindigan si Atty. Mans Carpio. Hindi lang mambabatas ang target dito, kasama ang AMLC at BSP. Bakit? Dahil sila ang gatekeepers ng ating financial data. Kung mga institusyon na ito ay nagagamit na sa politika, pero para mag-leak ng impormasyon, wala na tayong seguridad sa ating mga bangko. Para sa ating mga OFWs, imagine ninyo ang pinaghirapan ninyong dolyar o real na nakatago sa bangko, bigla na lang ilalabas ng isang politiko para lang sa grandstanding. Nakakatakot, di ba? Kaya itong resback ni Atty. Mans ay isang paalala na ang batas ay dapat sinusunod ng lahat, maging mambabatas ka man o opisyal ng gobyerno. Let's be real. Alam natin ang timing ng paglabas ng mga records na ito ay masyadong convenient para sa impeachment. Pero ang legal na katotohanan ay hindi nakadepende sa timing, kundi sa ebidensya. Kung legal ang pagkuha, illegal ang paggamit. Ang pag-file ng kaso laban kina Representative Luis Tro, De Lima at Jokno ay isang matapang na hakbang para sabihin hindi kami magpapabuli sa inyong political circus. Ito ay laban ng ebidensya, laban sa propaganda. Habang mainit ang diskusyon, siguraduhin natin komportable tayo sa pakikinig. Kung masakit na ang likod ninyo sa kakahintay ng update sa hearing, check nyo yung ergonomic office chair sa Shopee link natin. Napaka-importante ng tapang posture habang tayo ay nag-aanalisa ng mga ganitong heavyweight na balita. At para sa mga laging on the go, lalo na ang mga kababayan nating OFWs na nasa transit, yung smartwatch sa Lazada, link natin malaki tulong para ma-monitor ang inyong heart rate, lalo na kapag tumataas ang presyon nyo sa balitang ito. Click the links below, agad mga Lodi. Okay mga Lodi yan, para sa ating mga kabatang nanonood, ito ang klase ng check and balance na kailangan natin. Hindi sapat na feeling natin ay tama ang isang panig. Kailangan natin ng tignan kung sino sunod ang batas. Atty. Mans Carpio is exercising his right to seek redress. At sa huli, ang korte ang magpapasya. Hindi ang ingay ng social media o mga showmanship sa Kongreso, mga kababayan. Sa Lunes, isasampa na ang kaso sa Quezon City Prosecutor's Office. Ngayon po yun. Abangan natin kung ito ba ay mauuwi sa dismissal o kung may mga mambabatas tayong makukulong. Isang bagay ang sigurado, hindi na iaatras ang mga Duterte at hindi rin titigil ang Kongreso. Maging mapanuri, huwag magpaloko sa fake news at laging gamitin ang utak. Ang tunay na woke ay ang gising na sa katotohanan. Muli, ito ang inyong lingkod para sa hashtag #WalkWithLan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell at sumali sa ating membership.
Kita-kits sa susunod na live. Paalam. Okay mga kaibigan ha, okay, kahit nakatutok kayo sa mga screen gamit ang ating recommended anti-radiation glasses, mula sa Shopee, huwag niyong ipipikit ang inyong mga mata sa katotohanan. Kung lobat naman ang phone nyo dahil sa kanunood ng live, check nyo ang portable power bank link natin sa Lazada, solid yan, at mabuhay po ang Pilipinas.